Okay, so pupunta tayo sa Makati ngayon para dalhin yung drone. Pero nakalimutan ko, i-extra ko muna yung video kasi just in case, at least meron akong kopya. Naka-ready na ako pero i-transfer ko muna sa video tapos diretso na tayo. Dadaan pa pala muna tayo ng papacheck muna natin yung mga butsukoy kasi dapat may turok sila nung dito. Nung Sabado or tama nung weekends pero kasi nga since may lakad, hindi natin tuloy. Anyway, extra ko lang to tapos sabat na tayo. So, sabi kasi nila kailangan nakatanggal yung SD card ka. So, pag tinatanggal ko yung SD card, nawawala to. Ewan ko kung ano. Pero dadalhin ko na lang SD card siguro. Tapos, pagdating na lang doon, papacheck ko sa kanila kung paano gagawin. Wala na akong time mag-search ngayon. Pero anyway, so yan. Meron yan yung cash. Again, pag tinanggal natin, kung nawawala yun, yung flight record. Nandiyan ko ito naman. Hindi lang ito itong dalawa. Medyo napalaban na kailangan pa natin ito pakarwash group. Grabe yung tubis eh. So papakarwash na tayo baka mamaya pagbalik. Let's go, ang init. Wow. Okay, so dito na tayo ulit sa Pet Street. Well, ang ating trusted clinic. Again, di tayo sponsored. Ano lang tayo kasi ito yung nagligtas kay 50. Okay, si Manong yan. Hindi. Si 50. Nakasurvive si 50 sa Parbo dahil dyan. Maraming salamat. So, ano yan? Anong problema ni Manong? Mamaya pupuntahan pa tayo. Manong? Ha? Mamaya na. Doon na sila 50. Magbaba. Ano pa kayo? Magna-next guard pala sila ngayon. Kasi kailangan pag nagpa-next guard yung isa, kailangan next guard lahat. Kasi nangyari na yun dati. Si Peggy lang yung nag-next guard. Si Manong ayaw kainin, niluluwa. So kala namin, sige dahil niluluwa niya, hindi namin siya na next guard doon. Kasi after a few days, 2-3 araw, siya na yung kinakapitan ng mga tawag dito. Yung hindi nakalimutan yung tawag, basta siya na yung kinakapit, yung mga kuto-kuto. Hindi kuto eh, basta yun, siya yung nilipitan nun. Kaya, kinaano siya nun na dextrose siya nun, medyo napabit din natin siya. Eventually nalaman natin dahil dun. Anyway, so antayin lang natin mga butsukoy. Mabilis lang naman transaction dito. So, sila na next. Naalala ko na yung word. Garapata. Oops. Next batch. Okay, next batch. 50 pa may. Ha? Meron yan. Oh, meron pa daw. Sino pa? Sino Peggy? Ano ba may turok? Hindi mag-next guard? Walang available. Kailan sila mag-next guard? Tatulong ko kung meron available. So fake news pala yung nakakwento ko, no? Pero hindi, okay lang. Yung next guard, pero siguro babalikan na lang natin. Pero turok pala yung ginawa ngayon. So, yun. Hila lang. Share ko lang. Yan naman yung aking bunso. Ewan ko naririnig niya. Pabukas. Balik muna tayo sa bahay. Uuwi muna natin yung mga butsukoy kasi medyo mahirap dalhin. Pagka isipin mo, 6 yan, dadalhin natin sa Makati. So, uwi muna natin sila sa bahay. Tapos, ewan ko kung iwan si Mama Peggy. Tapos, kasama lang si Napipli. Pero, ang sigurado, iwan natin yung mga butsukoy. Nababa na natin. Naglalaro ba? Nababa na natin yung mga butsukoy. Tapos, ano yan? Diyan lang muna sa buwan na. Diyan na lang. Medyo sa nababa. Tapos, lupit pa nung e-bike kanina. Mga e-bikers, hindi ko naman nila lahat, pero putak yung mga e-bike dito, inuuna yung liko bago lingon eh. Ay, ikot tayo. Ang mga technique nila, liko bago lingon eh. Tapos pag nagtaka pa siya, bakit siya bakit siya binusinahan eh. Walang joke. Punta na tayo sa Makati. Ay, singit ko yung video. Singit ko na yung video niya dyan.
sa Waze, nandito na tayo. Yan. Yun. So, hanapin natin. Wait lang. Ayun, DJI. Ayun, nakita ko na rin. No parking. Ano tayo magpo-park? Ang problema. Ang problema saan? So, pwede naman siguro ko dito. Kasi, hindi naman sila. Ayun lang, drop off lang yata ito eh. Wait lang, ayusin natin parking para hindi tayo nakabalo. Ayun na, yung DJI. Kunin lang natin yung drone kasi nasa likod. Tapos punta na tayo. Punta na tayo sa likod pagkatapos. Sa likod. Sa service center. Okay, so ito na nga nangyari. Lakas ng hangin, butik. Okay, so story time muna tayo kasi nagpo-park lang ako kanina. Pero pang nagtatanong ko ano daw nangyari sa loob. So ikakwento ko na sa inyo, yan, kasi sa inyong mga interesado at lalo na syempre dito, interesado na ito lalo. So hindi ako tayo makapag-video sa loob kasi tad na nakalagay doon no video, no picture. So, hindi tayo na makapag-picture. Pangalaw napansin ko, medyo, dahil nga service, ewan ko siguro ito lang service center pero maraming nagpapaayos ng drone. Yung iba nagka-crash, yung iba, so medyo may kwento. Pero hindi ko naman sinasabing lahat again, pero maganda naman yung service nila, mabilis lang. Mangyari, pagpunta nyo doon, kung tumawag ka na, may details na sila, bibigyan ka nila ng papel, which is hindi ko pa mapakita yung papel kasi nandun yung ano tawag dito, yung serial number ng unit, so hindi ko makita, pero yun, bibigyan ka ng papel, tapos fill upan mo lang naman is yung name mo, tapos yung contact number, and then yung email which is ito yung naka-sync sa sa flight sync, which is yung sa controller. Or kung wala kang controller, di ko alam kung paano yung sa phone, tulad nga ng sabi ko doon sa previous video. Pero yun, kailangan mo nun yung kung anong ginagamit mo pang sync para doon kasi nila extract yung flight log. Tapos pangalawa, iiwan mo yung unit, tsaka yung unit, tsaka yung controller. Again, yun sa phone, hindi ko alam kung paano nila gagawin yun, pero yun basta yun, iiwan mo yung unit, tsaka yung controller mismo. Yung sa akin kasi yung my screen. Tapos after nun, kailangan i-follow up mo sila after 2 to 3 weeks. Kasi nga isa-send nila yung transaction or yung logs. Pero kasi dapat hindi na hindi na kailangan iwan yung unit. Anyway, yun nga, iiwan yung unit tapos ipapadala lang yung logs kasi hindi naman nila papadala yung unit mismo eh. Papadala sa Hong Kong daw sabi. Tapos after nun, check kung drone error or yung drone error or human error. Tapos natatawa pa ako, lahat ng mga nagtatanong doon, paano daw yung warranty? Katulad ko, na malamang katulad mo na kaya mo pinapanood to. Tinatanong din nila, paano daw yung warranty, paano daw yung ganito. As in, parang may spill na yata. Parang may spill na yata sila. Medyo maraming ang tumatawag din. Tapos, yun nga na pagkatapos nun, yung warranty kasi depende nga talaga case to case basis. Tapos, depende sa magiging findings nila kung i-cover nila yung warranty or not. Pero again, based naman sa napakita ko doon sa previous video natin, nakita nyo naman ayaw sumunod, talagang wiggle yung drone natin. So yun yung mangyayari. Technically antay lang tayo. Tapos yung tinanggal ko rin pala, di ba may pinakita ako bago ako umalis, may SD card dun sa controller. May muta pa tayo guys. Tinanggal ko na rin yung SD card dun sa controller kasi ang kailangan talaga nila is yung mismong unit lang. Even yung joystick, tinanggal ko na rin yun. Tapos yung, nasaan yung yung bag ng isa? May SD card dun sa loob. So yun, tinanggal ko yung SD card na yun. Tapos yun lang yun. After nun, lalagay nila sa white box, dun sa parang lagay ng, basta para hindi magalaw at di maghalo-halo. And then lalagay yung papel na, yung gantong papel. Tapos yun, iwan mo na lang, tas follow up na lang after 2 weeks. And ngayon is February 26. So antay tayo ng mga ilang linggo. Update ko na lang kayo sa susunod na mga balita. So ngayon, saan tayo pupunta? Uwi na ba o kakain o ano?
Yun, naghahanap lang ng restaurant. Habang naghahanap ng restaurant, so kwentuhan ko na lang din kayo sa mga flight sessions natin. Nakwentuhan na rin to kanina dun sa ano, yung sa mga videos na ano before. Kasi sure ako na hindi drone error. Promise. Kasi una nag-practice ako doon sa mga tigda 900 pesos drone. Yung pag lumipad na gano'n, talagang pumapalag pag inano ng hangin. Tapos pinapalipad ko yung sa balcony. Yun. Pero anyway, tignan natin kung anong magiging magiging result. Ang ano ko lang, kung if ever napalitan nila, sana may replacement sila kasi upgrade na lang natin sa 4. Kung magdagdag man ay ayos lang, or sa Mavic. Pero anyway, although bihira natin magamit kasi nga isa sa mga bihira natin magamit, nagagamit natin, pero ang kaya natin bihira magamit yung mga pinupuntahan namin, kadalasan is no flight zone. Napakahusay, no flight zone. So pero kung sa bahay lang, yan, pupunta ka sa bahay, pupunta kami ng lugar, kung pwede naman palipad, pwede. Yung papalipad nga dapat ako dun sa pinuntahan namin kahapon, yung sa resort. Ang ganda sana ng lugar nun, medyo malawak, pero wala hindi naabot yung drone. Ayun na, nahanap na ng pagkain, kakainan pala, tapos check yung susunod na video. Punta tayo dun. Okay, bye. Siyempre kasama pala natin si 50 na lang, tsaka si Manu. Si Manu, nandito pala. Di na sumama si Mama Peggy kasi cleaning time ng mga kanyang baby cows. Sige na, bye-bye. Hindi pala bye-bye. Sa next video, next na susunod na video. Good point. May good point dito si Bekbek. Naka 3 points si Bekbek dito. May point naman siya, tama naman. Ang issue kasi na nakalagay, hindi ko makapakita kasi yung buong yung authorized service center. Hindi, ayaw mo na. Basta, hindi, okay na yan. Basta, ang nakalagay kasi is water damage. Which, so okay na yan, huwag mo nang pahirapan. Ayun na nga, nakalagay water damage. Pero kasi nag-lost contact. Although sinabi ko nga, nag-dive sa dagat, pero dapat may lost contact din, and yun. Pasok muna kayo. So, marami na naman kudasers tong isang to. Pero yun na nga, so tatanong natin, tinatawagan ko hindi sumasagot, pero babalik na tayo dun sa loob, ha? Tapos update ko ulit kayo. Para sa mga updaters na rin dyan, lalo sa mga chismosang doon. Okay, so, yung water damage na nakasulat, parang ayun kasi yung tawag dito, nakalimutan yung term. Kumbaga parang yung initial assessment nila. Pero still magbe-base naman daw sila sa flight log, which is, yun nga nakwento ko na kanina. So okay lang yun, pero for the record, video ko na lang din to kasi just in case magkabalikan. Actually may picture ko na lang din, wait lang. Yung issue, water damage, yan. Hindi ko ma-zoom pataas ng konti kasi nandun yung contact number ko Baka message nyo ko So, ayun na yun. Tapos meron na tayo pupuntahan. Pupunta tayo ng Glorieta. Hindi ko alam kasi kung anong trip kong kainin ngayon. Ano bang gusto mo? Hindi ko lang trip kung kakainin, pero gala lang tayo doon siguro. Ewan ko, tapos bibili natin si Bekbek ng bagong singsing. Yan, no? Yung katulad ng kay si Ian Gasa na tig 59 pesos. Dati kasi 299, gagawin natin 59 pesos. Anyway, so punta na tayo sa G4. Ay, wala nang Glorieta di ba? Malalaman natin ngayon. Alam ko nagsarado yun pero tignan natin. So kung napansin nyo, iba na yung lugar na punta natin, di ba? Pag-usapan natin Glorieta. Tapos taging yung South, basta may zoom ko pa kasi kala ko yun na yung pupuntahan pagkatapos eto na, nandito na kami sa Cash and Carry. So, ang ganda na. Yan talaga, sinasabi siya yung mga babae, napakahirap kausap talaga ng mga yan. Kaya i-ano ulit natin yung husband empowerment movement. Sabit ba ako dito? Parang ngayon lang ako medyo kinakabahan ako sa mga ganun ngayon. Dati kay Kulito hindi Hanap lang tayo parking. So ito na, dito na tayo sa Cash and Carry, nakapark na tayo. Wait na natin, strawberry lang. Okay na, gala na naman. Ha? 50? Dito lang tayo sa order lang tayo ng Reyes Barbecue. Pero kasi, yes man, ka man na. Bawal kasi kumain, bawal sila Manong sa food court.
Kaya balikan na natin. 30 minutes pa naman. So ikot-ikot muna tayo dito. Ano ba nang reklamo? Ha? Bakit? Ayo, dahil makulit tong masyado si Mako. Oh. Bili na naman tayo ng napaka-masarap na Reyes Barbecue na hindi tayo nakabili ng nakarang araw pero ngayon nakabili na tayo. Kasi dumaan dyan. Dito na lang tayo, magpapanggap tayong kotse. Dito tayo dadaan sa rampa. Yan. Dito tayo dadaan. Ito tinatawag na shortcut, long cut pero comfortable. Sa lakad lang naman. So, feeling ko dito na rin natin tatapos. Ay, mamaya na natin posin. Doon na pag-akyat. Kasi may mga kotse-kotse pang dumadaan eh. Daanan natin. Ay, hindi daanan natin sa likod. So, ayan. Ito na yung part na sabihin ko na tatapusin na natin yung video. Kasi tignan nyo itong dalawa. Masyadong mako-mako. So, abangan nyo na susunod na kung ano mangyari sa drone. Bye-bye. And, babu. Pumayat ka na agad. Sarap ng moy ng barbecue. Barbecue ba yan? Solid.